Ang Patronato Real o Royal Patronage ay isang kasunduan sa pagitan ng Papa ng Simbahang Katolika at Hari ng Espanya. Noong panahon ng kolonyalismo, sa ilalim ng kasunduang ito, ibinigay ng Papa sa Hari ng Espanya ang kapangyarihang mamahala sa simbahan sa mga kolonya, kabilang ang Pilipinas. Ibig sabihin, may malakas na ugnayan ang pagsasanib, ang simbahan at pamahalaan. Ang Hari ng Espanya ang may karapatang magtayo ng mga simbahan at monasteryo, magtalaga ng mga pari at obispo, mangolekta ng buwis para sa simbahan, at gumastos para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga praile at obispo naman ay nakadepende sa suporta ng hari at ng pamahalaang kolonyal upang may sakatuparan ang kanilang misyon. Naging dahilan ito kung bakit malakas ang kapangyarihan ng simbahan sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Halos magkahalo ang relihiyon at politika dahil ang simbahan ay kasama sa pamamahala. Ang Patronato Real ang nagbigay daan upang mabilis na may palaganap ang Kristyanismo, ngunit ito rin ang naging ugat ng maraming pang-aabuso ng mga praile na nagdulot ng pagtutol ng mga Pilipino. Nagsilbi itong instrumento ng kolonisasyon sapagkat sa pamamagitan ng simbahan, naging mas madali para sa Espanya na pamunuan at kontrolin ng mga Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit malaki ang impluwensya ng Katolisismo sa kultura at lipunan ng Pilipinas hanggang sa ngayon. Nagsimula ang Patronato Real dahil nais ang simbahan na matiyak ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga bagong lupain. Ngunit wala silang sapat na pondo, kaya ipinasa nila ang responsibilidad sa Hari ng Espanya. Bilang kapalit, binigyan ng Papa ang Hari ng karapatan kontrolin ang usaping panrelihiyon sa mga kolonya. Ang Hari ng Espanya ang nagpopondo sa pagpapadala ng mga misyonero, pagtatayo ng mga simbahan, kumbento, ospital at paaralan. Kapalit nito, ang hari rin ang may kapangyarihan na magrekomenda ng mga pari at obispo na itatalaga ng Santo Papa. Sa Pilipinas, ang Patronato Real ang dahilan kung bakit ang mga praile ay naging makapangyarihan hindi lamang sa simbahan kundi pati sa politika, edukasyon at ekonomiya. Naging bunga rin nito ang pagiging sentro ng buhay panlipunan ng simbahan. Halos lahat ng mahalagang seremonya, pista at edukasyon ay nakasentro sa relihiyong Katoliko. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!